Joshua chapter 24. Sige po pag nakakita na po. Joshua 24. Karoon po tayo ng hanin po ng pagbasa. Ako po muna, verse 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel and for their heads and for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. And Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord God of Israel, Your fathers dwelt on either side of the God all time. Serve other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. And they gave unto Isaac Jacob and Esau, and they gave unto Esau all possessions of Jacob and his children that died in Egypt. I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you up. And they brought your father out of Egypt, and he gave places, and the Egyptians pursued after your fathers, and chariots, and horsemen, and And when they cried unto the Lord, he put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt, and ye dwelt in the wilderness a long season. And they all go into the land of Amorites, which dwelt on the other side of Jordan. They fought with you, and you gave them into your hand. Ye might possess their land, and you destroyed them from. Then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and sent and called Balaam the son of Beor to curse him. He went over Jordan and came unto Jericho. And the men of Jericho fought against him, the Amorites and the Perizzites, and the Canaanites and Hittites and Girgashites and Hivites and the Jebusites, and I delivered them into your hand. And they sent the army before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, after they slew. And I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye built not, and ye dwell in them, and the vineyards and olive yards which ye planted, not will ye eat altogether. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity, and put away the gods which your fathers served on the other side of the God, and in Egypt and serve ye the Lord. At dahil po sa next week ay Mother's Day, kaya kayo po yung nagaling ko sa buong Joshua chapter 24 bilang paghahanda na rin po natin po sa susunod na linggo. At inakala ko po na ito'y ating kailangan din pong mapakinggan ngayong umaga, Joshua chapter 24. Now, verse number 14 ay muli natin pong basahin. Verse 14, now therefore, fear the Lord. In what? Serve Him. Sa papaanong paraan. In sincerity. Sa ano pa? And in truth. Sa ano pa paraan? And put away the gods which their fathers served on the other side of the flood. And in Egypt, and serve ye the Lord. Now, tayo po ngayon ay nasa panahon na mga tao ay hindi gaano nagbibigay pagpapahalaga sa tahanan at of course, sa church. Ang maraming mga Kristiyano na ay hindi gaano mahalaga itong mga bagay nito natin pag-uusapan ngayong umaga. At kapag ganito ang nangyayari, siyempre, iisipin mo, hindi tayo lamang, kundi paano pa kaya yung mga bata ngayon sa mga susunod ng mga panahon. Kung ngayon ay hindi gano'ng pinapahalaga, ay paano na sa mga susunod na panahon? Di ba namin siya? Nakita natin naman ngayon. Yung mga pamilya, salamat tayo, diba? Yung mga pamilya ngayon, hindi sila close. Kami mga pamilya ngayon na bagamat Christian, pero hindi mahalaga ang Diyos sa kanila.
bang kung saan na lamang papunta. Hindi piniconsider the next day kung sila makapag-church, hindi ba kung saan na papunta. Na para ba ang tingin na pare-pareho na lamang yan? No. Hindi ganun yun. No? Sabi ko sa isang pamilya, kamakailan lamang na sapagat kayo malayo, kayo ay Christian, di kayo nakakapagsimba, na now, maghanap kayo ng church. Talaganuhan nyo. Be sure, Baptist. Amen? At kahit Baptist, be sure na yung Baptist na yan ay may soul winning. Ano di sini? Ano yun? May soul winning. King James Bible. Alright? At walang praise and worship. Okay, kinig sa akin? Walang ba? Walang praise and worship. We don't believe that. Now, take a Christian. The church is not an audience to be entertained. Nakikinig sa akin? The church is not an audience to be what? To be, to be entertained. But an army to be empowered. Amen, you said? Oh. We go to church hindi para ma-entertain. We go to church to worship God. Hindi ba? Amen? At ang pagsamba ay, we go to church hindi para sa atin, hindi ba? We go to church para sa Panginoon. Amen you said? Amen? O narito tayo para sumamba sa Kanya, tumanggap ng Kanyang salita, at gawin natin ang Kanyang sinabi sa atin. Hindi ba? Amen you said? Kaya ngayong umaga ay iting natin maging paksa mula sa Book of Joshua, the battle for your family. The battle for your family. No, tayo ngayon bilang mga magulang at mga kabataan, tayo may talagang mahalaga matutunan ipakipaglaban natin yung ating pananampalataya at mahalaga rin ipinakikipaglaban natin yung ating pamilya. Yung ating pamilya. Sino ba magmalasakit sa kanila kung di tayo lang, hindi po ba? Tayo. No? Now, alam naman natin ang takbo ng panahon ngayon. Kami karoon sa kamag-anak ko kahapon na ang henerasyon na daragnan ng Panginoon ay henerasyon na tulad ng panahon ni Lot. Are you listening? Nung gunawi ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah, rampant ang homosexuality. Amen? Now, yun ang panahon natin ngayon. Amen? Marinig mo? At ang mga tao ay para bang silang savior ng sanlibutan. Ipag namin? Tanda natin, no? Ewan ko, bagamat hindi uso sa Pilipinas yung woke, hindi uso sa ibang bansa. Pero alam naman niyo, magaling mga Pilipino. Ipag namin isa? Tanda natin, human history will not be end in some kind of environmental disaster. Dinig ba ako sa likod? Dinig ba ako sa likod? Human history will not be end in some kind of environmental disaster. Like what? Climate change. Diba namin? Climate change. Bakit namin climate change? Anong dahilan? Kaya nga gusto lahat ng kotse maging electric na lang eh. Kasi nakakasira daw yung fossil fuel. Ano yung fossil fuel? Yung crude at saka gasolina. Okay, I really believe talaga kapag gagawin talaga at lahat in preparation sa dating na Antichrist. Di ba namin? Kasi hindi mo kaya makontrol ng electronics ang sasakyan na ginagamitan ng crude o gasolina. Pero pag electric lahat yan, kontrolado na yan. Ano di ba ako? Alam mo yun, hindi sa Christian, nag-iisip, na ito'y paniniwala ng mga upo. Kasama na LGBT na yan. Produkto, yan ay climate change, yan ay ang nagpo-promote niya ay ito mga group ito nga eh. No, tayo nito pala doon. We believe, according to the Bible, na ang
ang mundo'y mundo at yung poor climate ay mananatili yan hanggang datnan yan ng ating Panginoon Kristo. Ipalam niyo siya? Kahit pag tribulation, andyan pa rin yung apat na climates na yun eh. Nakikita ng Bible yan eh. No? Alright. Kaya salamat, meron tayong church na dito nakakapaligtahin talaga ng totoo. Amen? And talagang sisikapin natin na itong ating mga anak ay lumakas sila na nasa katotohanan. Okay? Ipakikipag natin yan. Okay? Human history will end. Matatapos na mga human history will end when the judge, sino yun? Christ says, it's time for the final judgment. Amen? Open the books. Open the books and the book. Tatlo yun. Ano yung books na yun? The last book of life, yung record ng mga sin. Pangalawa, the book of works. Tulad sila ayon sa kanilang mga gawa. Ano yung pangatlong book? Book na yun, the Bible. Remember, tulad sila ayon sa nakasulat sa aklat na ito. Amen ka siya? Amen? Pag dumating yung panahon na yun, okay, wala nang kawalaan tao. Kaya nga ang ating hamon sa tao, okay, itong gantong pagkakataon ay favorable day para sa iyo. Para may isettle mo na yung salvation mo na hindi ka haharap sa judgment day na yun. Arinig niyo? Kaya ngayong umaga, kung hindi ka patiyak na pag namatay kayo sa langit ng puta, magtiyakin mo na hanggang may panahon pa. Alright? Now, si Joshua, in verse number 1 to number 2, ay makikita po niyo na kanyang naunawaan yung tinatawag na power of parents. The power of parents. Dito sa verse 1 ito, ano po, okay, yes, alam niya hindi na siya magtatagal. Kukunin na siya ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Joshua, pinatawag niya lahat yung mga elders, the elders, kasama ng lahat ng mga magulang, for a final message. Okay? At sa kanyang final message, bago siya umalis, bago siya talagang umalis sa mundo ito, ay kanyang ipinaalala sa mga tao yung kabutihan, pagpapala ng Diyos sa kanila sa mga nakaraang panahon. Nakikinig ka sa akin? Amen? Sa mga nakaraang panahon. At sa pinanawagan sa mga tao ito, na kanila pong papag-alapin pa yung kanila pong katapatan, pananampalataya sa ating Diyos. Di ba naman siya? Notice verse 1 ito, pinaalala niya. Kanyang pinaalala verse number 2, okay, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time. Sino yun? Si Terah, ama ni Abraham, ama ni Nahor, na nung during that time, naglilingkod sa Diyos-Diyosan. But in verse number 3, by the grace of God, I took your father, what? Abraham. Diba? Abraham. No? On the other side of the flood. Ano yung flood? Nation. Bansa. Nakukunin po ako doon? Throughout all the land of Canaan. Okay, and then what? Bagamat si Abraham may 100 years old na, si Sarah ay 90 na, wala silang anak, pero kita binigyan sila ng anak ng Diyos. O diba? And multiply his seed. Nakatayin ko? Nasing dami ng bituin sa langit. Ano ba natin sinabi ng Diyos yun? Amen? Binigay ko sa kanya si Isaac. At binigay ko si Isaac, kay Isaac, si Jacob, sino yun? Si Esau at si Jacob. Di ba namin? Napunta sila sa Egypt. Di ba? Inalipin, pinapatay. Nasa baba yun eh. Di ba? Pero binangang ko si Moses Aaron, upang ilabas sila. Binanggit siya ba? Ayaw silang palabasin. Nagpadala ko ng salot sa Egypt. Binanggit yun. Okay. Binanggit
Pinagdamit ko sila sa dagat na pula, binabuka ko. Oh, inagit mo ba yun? Nakita po? Hindi ko makita nyo. Ikinaalala ni Joshua sa kanila yung mga nakaraang panahon ng pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa kanila. Okay? Hanggang makarating sila doon sa lupang ipinangako. Amen? Pinagpala sila ng Panginoon. Okay? Now, at sa verse 14, He challenged the people to be faithful to God. Alright? At sa kalagitnaan ng kanyang mensahe, ano po, isang kapuli, ay ating matatagpuan yung kanyang salita na kinoko at memorize ng mga Kristiyano for over 3,000 years. Ano yun? Verse 15, As for me and my house, we will serve the Lord. For 3,000 years, kinoko at memorize ng maraming Kristiyano. Tama ba? Alright, now, doon sa salitang iyon, ay hindi ko makita, ay matatagpuan natin itong 5 decision that we must make. Kailangan natin gawin. Kung ibig natin na ang ating pamilya, ang ating mga anak ay manatili sa Panginoon na kasama natin. Na kahit mawala pa tayo, ang ating mga anak manatili dito. Okay? Now, sinasabi ko ito sapagkat tama ba last Wednesday? Nabanggit ko sa inyo? Yung mga pastors na mawala sila, ang mga anak nawala rin sa church. Masakit yun. Amen? Amen? At hindi ko gusto mangyari sa atin yun. Ayos ko na manatili sila rito. Okay, magkapamilya sila rito, magkaapo tayo, at kung magtagal pagpurin tayo na Lord, narito pa rin sila. Okay? 5 decisions we must make if we want our families na manatili sa Panginoon na kasama natin. Lord, help me, my dear Lord, sa paghahalin ko ng iyong pong salita. Tulungan mo ako at mag-usap ka sa lahat ng narito. Bigyan mo unawa ang lahat, Panginoon. Bigyan mo ng pananampalataya, kagalakan, pag-ibig, at na lumalago na para po sa iyo. Gamitin mo lang mo, mahal kong Diyos. Pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, it's a decision we must make if we want. Kung ibig mo, ng ating pamilya ay manatili sa Panginoon, naglilingkod, ano pa? Sumasamba, nakasama natin. Okay? Hindi sila mawawala. Yung bang, hindi sila narito lang kasi narito tayo. Nakikita ba sa akin? Wala mo sa akin, di ba? Narito lang kasi narito tayo, mawala tayo, wala na rin sila. Amen? Nakikiusap pa yung ina, mga anak na ba naman? Okay. Bakit? Pupunta lang mo kami na dahil gusto lang parang makita kami ng tao. Kakamali kayo. Okay? Kasi kaya nga, kailangan natin itong 5 bagay din. Number 1, basically, mga magulang, number 1, we must build a grace-based family. Okay? Ito yung number 1 na dapat nating pag-desisyonan. Alright? Okay? Build a grace-based family. Napakalakas nga? Build what? Alright. Now, grace-based family means what? Save, serving, then what? Thankful. Amen? Amen? A grace-based family means what? Ang buong pamilya ay what? Ligtas. Pangalawa, naglilingkod, sumasambang magkakasama. Pangatlo is what? Mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng meron sila. Ngayon isa, hey mga anak, ito
tayong naligtas, huwag nyo kakalimutan, we are saved to serve. Whether you like it or not, may paglilingkod ka, hindi pwedeng wala. Kung hindi ka maglilingkod, hindi ka sasamba sa Diyos na totoo, sasamba at maglilingkod ka sa Diyos na hindi totoo. Okay? Otherwise what? Grateful. Ikaw ba'y grateful? Kailangan mo yun eh. But let me remind you, ang lahat ng ito mag-uumpisa sa mga magulang. Kayo mag-uumpisa? Ha? Pakilakas? Sa mga magulang. Alright? Now, in verse 11 to number 13, binanggit ko dito ba? Joshua recount the story of the conquest of the promised land. Ha? Binanggit ni Joshua na kung paano na yung promised land ay kanila pong napagtagumpayan. That's verse 11. Diyan na kayo? And he went over Jordan and came unto Jericho. Andiyan po kayo? Pakalabas nga. And the men of Jericho fought against you. Sino-sino yun? Pakalabas. Alright. Ito'y 7 nasyon. 7 nasyon. Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, Jebusite. Itong 7 nasyon ito, listen kayo, ay mga warrior talaga. You follow me? Warrior. Mga mandirigma talaga sila. Okay? Now, ang Israel may warrior. Don't forget, kalalabas para nila ng what? Egypt. Naging alipin sila sa Egypt for how many years? Ha? Tama, 300 years. Tama? Walang training, walang espada, walang siba. Tama ba ako? Wala. Nag-alipin. Samantalang yung 7 nasyon kinalaban nila ay mga warrior. Abay, nanalo sila. You follow me? And notice verse number 11. Bakit na nanalo sila? Dulo, 11. And I delivered them into your hand. Bakit sila nanalo? Sapagkat ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Alright? And verse 14, maraming digma, hindi nga sila napagod man lamang. Bakit? Ito is number 12. And I said what? Ito yun? Guhili sila ng hornet. Ano yung hornet? Ano yung hornet? Brother Francis? Hornet. Hanapin mamaya sa inyong English, sa inyong dictionary. Malalaking bubuyog na makamandag ang tsagat. And I sent them what? The hornet before you, which drave them out from before you, even the 2 kings of the Amorites. But not with what? Kita mo? Nagsitakas yung mga laban ninyo. Hindi dahil sa inyong espada, hindi dahil sa inyong tagaw, hindi dahil sa mga hornet na ipinadala ng Diyos sa kanila. Again, ipinaalala ito ni Joshua sa kanila. Okay? Listen carefully. Yes, because Joshua wanted the people never to forget they owed everything to God. Pakalabas na? Bakit kailangan ipaalala? Okay, because Joshua wanted the people na huwag nilang makalimutan na lahat natin utang nila sa Diyos. Lahat ng meron tayo, utang natin sa Diyos. Buhay natin, lakas natin, kalusugan natin, salapit natin, lahat ng meron tayo. Huwag niyong kakalimutan, utang natin yun sa Diyos. Nakatingin mo? Ilang dahilan ni Joshua. Bakit ipaalala din? Bakit dapat ipaalala? Okay? You see? Now, alam ni Joshua, okay? Na pag hindi niya ito itinanim sa kanilang puso, natural lamang na mag-iisip sila ba, ang galing namin. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka sa akin? Alam ni Joshua, okay? You see, sapagat puro tagumpay ang labanan nila, natural lamang na mag-isip sila na ang pagaling kami, mahusay kami. Now, listen to Joshua knew that once the people
the honor for their victory, they would soon turn away from God. Nakikinig po sa akin? Hindi ba madalas po yung ganyan? Kapag ang nakita mo lagi, magaling ka, matalino ka, mahusay ka, matibag ka, sa bandang muli, hindi iisipin mo, ang lahat ay power dahil sa iyong sariling kakayahan. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka na magtitiwala sa Panginoon. Alright? Okay. Kaya nga, yes, Christian, okay, decision number 1. Ano yung decision number 1? Build what? A grace-based family. Ano yung grace-based family? Save. Mami, Daddy, save ka ba talaga? Are you sure 100% sa langit ka pupunta pag binigyan ka ng buhay? Ha? Totoo bang may buhay ka ng walang hanggan na ibinigay si Kristo? Ano yung pangalawa? Serving. Ha? Naglilingkod, sumasamba. Diyos ang dahilan ng pagparito ng lahat. Amen? Ano yung pangatlo? Grateful. Nagpapasalamat lagi si Diyos sa lahat ng bagay na natatanggap. Hindi nakakalimutan ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Amen, Christian? Kaya nga, pinagpala ka ba ng Panginoon? Pinagpapala ba kayo ng Diyos? Mahalaga po na gawin natin kung ano yung ginawa ni Joshua dito sa Israelita. Amen? To review past blessings. Ano sabi ko? To review what? Past blessing. Okay? Kailangan na talagang sinasabi natin sa ating mga anak, do you remember? Nakikinig ka sa akin? Amen? Mga anak, do you remember? No? Do you remember? Nung maliit ka pa lamang na bata, ako empleyado lang ng doon. Naglalakad lang ako papasok. May baong kanin, ulam. Ang ulam ay talong at okra. Bakit nakikinig ka? May walang pang bili ng Tupperware. Di ba naman? Nakabalot sa dahon ng saging. Hanggang yung kalibayan natin, nagalit, pinutuloy puno ng saging. Nakulit ba ako? Isang araw, naawa sa akin yung aming boss, binigyan ako ng bike na pinagpalitan ng kanyang anak. Nakulit ba ako? Anak, do you remember? Ngayon, eto na tayo. Sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Do you remember na? Nagpe-pray tayo ng manual, Lord, bless us, my Lord. Bless us, my Lord. Iahon mo kami sa hirap ng Lord. Anyway, thank you so much sa lahat ng meron kami. Do you remember na? Nagkasakit ka, akala ko kukunin ka na ng Lord. But ako'y umilang, Lord, spare my son. Spare my son. Binuhay ka ng Panginoon. Ipamigay siya. A grace-based family. Save, serving, number 3 is what? Grateful. Grateful. Hindi nakakalimot sa kabutihan ng Diyos. Hindi nakakalimot sa awat, biyaya, habag ng Panginoon. A good memory of God's blessing is a defense against backsliding. Pakibasa ng malakas, a good memory of God's blessing is what? A defense against what? Backsliding. Amen? Dagdagan niyo pa, protection against what? Pride. Amen? Defense and protection against what? Backsliding. Ano yung pangalan sabi ko kanina? Pride. Amen? Don't forget, pride cometh before destruction. Okay? Build a great base family. Amen? Kaya tama naman kung itong, may mga magulang tayo laging chinecheck, anak ko, ikaw ba talagang ligtas? Hindi kita nakikita ng kabasa ng Bible. Hindi kita nakikita mag-pray.
Ikaw ba'y talagang saved? Nakikinig ba sa akin? Anak, ikaw ba'y talagang saved? Bakit wala kang humility? Nakikinig ka sa akin? Bakit wala kang pag-ibig sa gawa ng Diyos? Di ba namin? Maganda yung sinabi niya isang pastor, tinanong siya, Pastor, paano ko malalaman ako may talagang ligtas? Sabi ng pastor, number 1, may pag-ibig ka ba? Ano mo pag-ibig? Sabi ng Bible, if anyone be in Christ, he is a new creature. Amen? Isa nito word, new love. New love. Okay? Meron kang pag-ibig sa salita ng Diyos. Ano pa? May pag-ibig ka sa tao ng Diyos. Amen? May pag-ibig ka sa gawa ng Diyos. Pangalawa, obedience. Amen? Obedience. Amen? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. They obey me. Di ba namin? New love. Ano yung pangalawa? Obedience. Di ba? Ano yung pangatlo? Humility. Humility. It takes humility para maging mapagpasalamat ka sa lahat ng binibigay ng Diyos sa iyo. Hindi mo para agrin ang glory sa iyo. Ngayon, lahat na meron ka, alam mo, parang galing sa Diyos. Kaya ang kunin ng Diyos, ano ang oras ang kukunin niya? Iba namin? Yes. Okay. We must build a grace-based family. Amen? Amen? Sa ganun pala ng mga pipig sila sa Lord, kahit mauna na tayo. Di mo na sa isip ko yun, nalulungkot ako. No? Actually, hindi lang siya. Meron ba din ako nakikita na mga talagang mga mahuhusay na mga magagawa ng Lord. Pero yung mga anak, hindi faithful. May pagkakataon pa na meron isang magagawa ng Lord after ng magandang servisyo nila sa simbahan, dali-dali umuwi. Bakit dali-dali umuwi? Hinanap yung anak ng lalaki. Nasaan si Ganon? Nung makita, pinupakan. Bakit hindi ka nag-church? Alam mo ba? Nakikinig ka sa akin? Anong kailangan natin? Build what? A grace base. Amen? Umpisahan natin ngayon. Di ba? O alamin natin, lahat ba ng member ng pamilya ko ay talagang nasa Panginoon? Ligtas ka ba talaga? Ha? Okay? O, nag-worship ka ba talaga? Di ba? Amen? Ang Diyos ba talaga ang dahilan? Bakit narito ka? O baka dahil lamang narito kami? At pag wala na kami, wala ka na rin. Amen, Christian? Amen? Thankful ka ba? Nagkapasalamat ka ba sa lahat ng yan? Ha? Marunong ka ba mag-pray talaga? Humihingi ka ba talaga sa Lord? Ha? Okay. Yung mga prayer mo, sinasagot ng Panginoon? Nakikinig kayo? Bakit ko dinagdag yun? Kasi baka yung bata, parang huli ng Katoliko ka, basta nagdasal ka, wala ka ng pakialam kung pinakinggan ka o hindi. No. Prayer is asking and receiving. Yun ang definition of prayer. Are you with me? Anong definition of prayer? Asking and receiving. Yung paghingi at pagtanggap. Okay, yes. Ito yung battle natin. Ito yung talagang mahalagang ipakipaglaban natin. Di ba? Amen? Sa tulong ng Lord, ng ating pamilya talaga ay maging isang grace-based family. Saved, serving, and thankful. Secondly, verse 14. Now therefore, what? Verse 14, now therefore, what? Fear. Ngayon nga, matakot kayo sa Panginoon. Ha? Okay? So number 2, na una, mahalagang mag-desisyon tayo. Okay? Ano na mga desisyon? To build a grace-based family. Secondly, pangalawang decision, to teach our family to fear the Lord. To teach our family to what? Pangalakas? To fear
the Lord. Sabi ni Joshua, now therefore fear the Lord. Fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Okay? Fear the Lord. Mga anak, matakot kayo sa Panginoon. Okay, Daddy, anong ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Ano bang ibig sabihin? Okay, listen carefully, okay? Fearing the Lord means having a deep respect for God, that we want to please Him and honor Him in all we do. Nakuha niyo po yan? Anong ibig sabihin ng matakot sa Panginoon? Pagkalakas yan? Having a what? Having a deep respect for God. Ito mo? Okay? Naibig natin na bigyan siyang kalugudan at karangalan sa lahat ng ating ginagawa. Nakita mo? Kaya kapag ito ay talagang nabuo sa puso ng ating pamilya, mawala ka man, pupunta sila rito. Maglilingkod sila. Magkakaloob sila. At mamumuhay sila ng tama. Bakit? Kasi may takot sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Sapagat may takot sa Diyos, yung kanilang respect for God is what? Malalim. Maliwanag ba? Hindi mo kayang hugutin. Di ba alamin? Sa lahat ng ginagawa nila, may pagpaparangal at may pagsisikap silang bigyang lugo ang Diyos. Amen, Krishna? Amen? Teach our family to fear God. To fear God. Okay? Sa pamilya na may talagang takot sa Diyos, ano po? Tatlong bagay yung tao na makikita mo, no? To respect God is to worship Him, obey Him. Okay, yun ang pangunahin yun ha? To respect God is to worship Him. Kasi, di ba, meron kang respect sa Kanya. Amen? Dahil dito, sasamba ka talaga. Sabi lang Diyos sa John 4:24, God is Spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? Amen? Sapagkat gumagana ka at mataas yung paggalang mo sa kanyang sasambahin mo siya. Pangalawa siya, obedience. Okay? You will do what He says. Gagawin mo yung sinasabi niya. Remember yung sabi ng Lord sa Luke 6:46, ang mga tao ito, iginagalang ako ng kanilang bibig, pero malayo naman ang puso nila sa akin. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi naman ninyo ginagawa yung pinapagawa ko. Remember that? Sabi ng Lord? You call me Lord, Lord. Hindi naman yung ginagawa yung pinapagawa ko sa inyo. Tignan mo yung mga anak. Diba? Nagde-bless pas mami daddy, pag inutusan na maayos mo nun. Respect ba yun? Nakikinig kayo? Nakikinig po ba kayo? Sabi talaga rin sa tayo, tinawag mo ba akong tatay mo? Ay mo sumunod. Nakikinig po ba kayo? Kapag may paggalang ka, pag inutusan mo, susunod ka. Amen? Amen, isa? Hindi ka parang sasagot-sagot. Nakikinig po ba kayo sa akin? Amen po ba? Ito yung dapat nating ipakipaglaban. Na hindi mo na talagang hindi gaano pinapahalagan ngayon. Kaya sabi ko, how much more kapag kayo itong mga maliliit na bata natin magsilakihan na. At ang tao na mayroong respect for God, hindi mo lang makikita yung kanyang pagsamba, pagsunod kundi the way He lived. The way He lived.
makikita mo sa paraan ng kanyang pamumuhay. Amen? Amen? Nakita mo yung mga old-fashioned na family, di po ba? Mga anak, kilala tayo dito sa bayan natin ito. Pag ako dumadaan dyan, nagmamagandang gabi sila sa akin. Huwag niyong sirain yung pangalan ko. Alam mo na? Alam mo na? Tayo rin bilang Kristiyano, kapag ang buhay natin taliwas, nagiging kahiya-hiya ang ating Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Amen? Meron isang church sa gawi dito. Dito pa Manila meron isang church dito. Nagpasya na sila na umalis sa kanilang lugar. Tinulog na yung lugar nila. Hindi nila sinikap na magtagal doon at lumipat na. Sabi ko, why? Ang sagot ng worker, Pastor, sira na ang testimony namin dito. Nakakaya, di ba? Tama, di ba? Amen? Bakit talaga ang family saka yung church, halos pareho ang palakot yan. Di ba? Kaya mahalaga na tayo po, kung talaga meron kang deep respect sa Diyos, ayusin mo buhay mo. Amen? Hindi ka gagawa ng mga bagay na mapupulaan ng iyong church at mapupulaan ng ating Panginoon. Amen? Remember sa Titus chapter 2, yung dalawang responsibilidad ng older, ng nakakatandang nanay at ng nakababatang nanay. Remember that? Nalabasan niyo yun. Didiscuss yung misa niyo. Okay? Ang nakakatandang nanay ay mayroong responsibility sa mga young nanay na turuan sila. Yung mga batang nanay ay mayroong responsibility na pakinggan yung matandang nanay kapag tinuturuan siya. At nakalagay sa verse 5, ang dahilan, upang huwag malapastangan ang salita ng Diyos. Ano niyo po ako doon? Upang huwag malapastangan ang salita ng Diyos. Amen? Naging binisigan pa ni Joshua. At sa mga huling sandali niya sa kanyang buhay ay kanyang itinuro at ipinaalala sa mga Israel. Na-share naman natin na mahalagang talagang panindigan. Lord, ngayong umaga, ito po ang aking kapasyahan. Itatagulin ko ang isang pamilya. Ano kasi pamilya? A grace-based what? Family. At pangalawa, Lord, na desisyon ko, itutulong ko sa aking pamilya ang what? Ano pangalan tutulong mo? Na magkaroon sila ng what? Takot sa Panginoon. Takot sa Panginoon. No, si Joshua tumayo. Hindi lang basta leader, kundi ama. Amen? Kundi isang ama. Okay? At meron siyang tahanan na kanyang obligasyon sa Diyos. Okay? Yes, isang God-made spiritual leadership to be shared, to be a shared burden. Of course, with ng kanyang wife. But the husband must take the lead. The husband must what? Take what? Siya muna. Bagamat talagang sharing yun di ba? Ng mag-asawa. Pero ang lalaki ang talagang siyang mangunguna. Kaya nga sabi ng book of 2 Corinthians sa mga lalaki sa church, be strong and quit you like men. Magpakadalag kayo at magpakalalaki. Okay? Number 3. Verse 14 ulit. Ulit kayo. Kaya ipakikipaglaban mo ito. No? Kasi hindi ito kusang nangyayari. Hindi ito automatic. Talagang pag hindi ka tatayo,
hindi ka handang makipagpunyagi, hindi mo ito ipakikipaglaban, hindi ito para mangyari sa iyo. Yes, pray tayo. By faith. By faith. Tayo. Amen? Pero nagbigay ang Diyos ng salita na para gawin mo. Diba namin kasi? In the moment na talagang ito'y talagang determinado kang gagawin, asahan mo, may tatlong kaawan. Ano yun? The world, pangalawa, the flesh, yung pangatagalas, the devil. Amen? Kaya sabi ni Pablo, fight a good fight of faith. Amen? Fight a good fight of faith. At sa buong doon, sinabi niya, ako'y nakipagbaka ng mabuting pag-ibagbaka. Number 3, verse 14 po muli. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And what? And put away the gods which your father served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Kata mo? Nag-uudo siya. Pangatlo na mahalagang maging kapasya natin siya. Faithful obedience. Faithful obedience. Okay? So decision number 3 is faithful obedience. Joshua want the people to willingly choose to serve God. Faithful obedience. Sundin natin yung ipinapagawa ng Panginoon. Okay? Wag lang yung gusto mo. Wag lang yung opinion mo. Wag lang yung kung anong mautusan mo. Amen? Maisipan mo. Okay? Hindi ka na parang umula. Naandyan sa Bible na yan, ang ibig na Diyos na isagawa mo, ituro mo, ipangaral mo, ipaalala mo sa iyong pamilya. Amen? Ito na ito, lahat ng ipinaalala ni Joshua, nakatala sa Bible. Amen kasi yan? Lahat nakatala. Amen? At may pagkakataon pa nga sa Jordan River, hanggang dito, makikita sa batang huli, na sa batang huli, nag-elect sila ng mga bato. Okay, at yung bato ito, ito'y tanda ng ating napag-usapan ngayon. Nakita nyo? Upang sa ganun para, kapag nagtanong yung anak mo o kung dati, anong ibig sabihin ng mga bato na yun? Tapos niyo ba yun? Tapos niyo ba yun? Tapos niyo ba yun? Dati, anong ibig sabihin ng mga bato? O, di sasabihin mo sa kalat yung napag-usapan natin. Nakita nyo, di ba? Faithful obedience. Alright? Ang ibig ni Joshua, na itong mga tao nito ay talaga ay sundin ang Panginoon, no? Okay? Ayaw sa kanilang talagang ipinasya ng kanilang puso. Nakita po yung salita dito sa verse number 14. Now fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Gawin niyo po yun. In sincerity, sa paanong paraan daw dapat maglilingkod sa Diyos? Sa paanong paraan? In sincerity and in truth. Alright, nakita ko na the word insincerity and in truth means no hidden rooms. Pakilabas nga, it means what? Walang nakatagong silid. Okay? Ano yung sabihin? Ewan ko lang natatandaan niyo po. Si Ezekiel, Prophet Ezekiel, tinawag ng Diyos. Ezekiel, halika, pupunta ka doon. Pumasok ka sa templo. Nakita mo may bulas dyan, sumilip ka dyan. Sumilip siya, ang nakita niya, yung room na sarado, naandun yung priest, lumuluhod sa sanggad. Nakita niyo sabihin? Pumunta ka pa rin dito. Ayan, sumilip ka yan. At sino nakita mo? Nakita ko ano si ganun. Lumuluhod siya, kitamos. Mga gods, mga Diyos-Diyosa. Nagpapakita na tayo bilang Kristiyano, na kung talagang tapat ka sa Diyos, wala kang itinitago, wala kang inililihim sa Panginoon. At
wala naman tayong pwede ilihim sa Kanya, di ba? Wala tayong pwede itago sa Panginoon. Minsan lang sa tigas ng ulo mo, akala mo nakakapaglihim ka. Akala hindi mo na ipakita sa pastor, hindi mo na ipakita sa mga Sunday school teacher, hindi na alam ng lahat. No, hindi nila nakita, pero alam ng Panginoon. Amen? No hidden what? Pakala, no hidden what? No hidden wrong. Okay? Ito si Miswa. Ha? Okay, ito si Miswa. Okay? Genuine faith. Ano sabi ko? Genuine faith. Hindi pakunuwaing pananampalataya. Amen? Hindi ka nagkukunwari dito. Hindi ako nagkukunwari dito. Hindi yung bang iba ka sa church, iba ka sa bahay. Okay ba ka? May tama na. Hindi dapat yun. Ayaw sa gano'n. Kung ano ka ito, gano'n ka rin dapat sa bahay. Huwag kang tao na may dalawang katauhan. Amen? Amen? Dito, si Inko sa bahay, Mengay. Amen? Faithful obedience. Totoo ka. Amen? Wala kang itinatago. Amen? Minsan? Wala kang itinatago. Okay? Wala kang ibang dinidiyos. Diba? Remember, Christian, the word gods, hindi na ibig sabihin lang ay images, di ba? Ano ba yung gods, di ba? Ano mang mga bagay o tao na higit mong pinapahalaga kaysa sa Diyos ay nagsisinding Diyos-Diyosan mo. Huwag mangyari na mas mahalaga ito sa iyo kaysa sa Panginoon. Ano mang higit na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos ay magiging Diyos-Diyosan mo. Amen? Amen? Maging masunurin ka sa Diyos. Maging matapat ka sa Kanya. Amen? Ito yung isang bagay na mahalagang ipakipaglaban natin. Amen? Amen, Kristo? Ipakipaglaban. Makamulatan ng ating mga anak. Di ba? Mga anak, may assignment o wala, ang Diyos, ang church, ang ating priority. Nakikinig ba kayo? Okay, amen, Kristo? Ang Diyos ang ating priority. Wala nang pinakamahalaga sa atin kundi ang ating Panginoon. Amen, Christian? Amen? Turuan mo mga kamag-anak mo. Kapag linggo, huwag mo kami bibisitahin. Nasa church kami. Amen? Ibang araw na lang. Maliwanag ba? Amen? Hindi kami makakapag-church, may dumating na bisita. Subukan mong gawin niya sa boss mo. Boss, hindi ako makakapasok ngayon. May dumating ng bisita. Tama ba ako? Hindi mo magawa sa boss mo, pero ginagawa mo sa Panginoon. Di ba? Yan yung mga bagay na ipaglaban. Mahalagang mamulatan ng iyong mga anak. Paano ng tatay ko? Yung aking lolose. Nagtatrabaho siya sa Pasay noon. Sa fruit stand. Pero tuwing Sabado, umuwi siya. Tuwing Sabado, umuwi siya. Yung lola ko. Bakit? Kasi kinabukasan, mag-church sila. Di ba? Nakabulatan ko yun sa kanya. Nakita ko talaga, mahalaga sa kanya ang Panginoon. Nakamulatan ko na, kasi naging nagtuturo siya sa Sunday school din, no? Bata pa ako maliit noon, natutulog na papanig kami sa taat lang, matutulog kami, ang lolo ko lang nag-aaral, nagbabasa ng Bible, nagsusulat siya. Nagising ako, nakalayo lang baba ako, andun pa rin siya, nagsusulat. At malakas siya magbasa, malakas siya mag-aaral, nagsusulat siya. Meron siya maliit na kabinet, punong-puno ng notebook yun. Lahat ng binabasa sinusulat niya. Nakita ko sa kanya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa kanya. Number 4, to do everything in our power. Bilang mga magulang, to do everything in our power. Sa abot ng ating makakaya, to see that our family follows our example.
Decision number 4 is what? To do everything in our power to do what? To say that na ating pamilya, okay, ay maglilingkod sa Panginoon or susundan yung ating halimbawa. Okay yan. Amen? Siguraduhin mo talaga. Kasi itong dahil kung bakit nag-uusap tayo. Amen? Ayaw kong mangyari sa atin. Ayaw kong mangyari sa atin. Ayaw kong mangyari sa iyo, sa akin, na kung tayo may huli ng Diyos, ang ating pamilya wala. At kung saan sa nila nagpuntahan. Yung paano mo lisan? Amen, lisan? Hindi yung mga bukas. Brother Alice, Brother Tom, Brother John, di ba? Talagang nagtandaan na rito. Di ba? Masaya sila rito. Isipin mo na sa araw ay kung may magpauna may yung ating mga nakikunsa na kung saan na nagpunta. They went to church, nagtayo ng negosyo, walang masama. Kaso negosyo, babes. Ay, hindi niya ba? Okay. Anong trabaho mo? Ako'y tattoo artist. Walang kaya ka. Saan nag-artista ka na lang? Kaso tattoo artist. Kasi mo dito. Hindi ako maniwala. Listen, hindi ako maniwala sa itong tao nito. Kasi, may kausap ako na isang araw, yung nanay, Christian yung nanay. Binanggit sa akin yung kanyang anak. Sabi ng anak mo, anong trabaho? Pastor, tattoo art. Ha? Ako talaga, ang pangalan na ni Ceci, ha? Ceci? Ang anak mo, tattoo art. Pastor, bakit po? Mabait ang mga ano mo. Wala ko sinasabi sa'yo. Ano? Ha? Ceci, bakit? Tattoo art sa anak mo, tattoo? Opo, Pastor, bakit po? Mabait mo ang anak ko. Wala ko sinasabi. Wala ko sinabi. Mabait ang anak mo. Nakita mo, batang-bata. Paano kaya kayong pastor eh? Nakita mo ka Josephine. Josephine. Kaya pala si pastor na. Diba? Yung mga tao na kahit malamig, nakasanto. Nabasan ko, para makita yung bungo. Malaga makita ng ating pamilya yung ating holiness. Amen? Kabanatan. Takot sa Diyos. Amen? Deep respect of God. Decision number 4 is what? The Lord, gagawin ko ang lahat. Amen? Gagawin ko lahat sa abot ng aking kakayahan. Na makita ko na ang buong pamilya ay naglilingkod, sumasamba sa aking Panginoon. Amen, isa? Amen, isa? Kaya, we are to serve God, honor God, worship God. We are to do everything para makita natin ang ating mga anak ay talagang naglilingkod, nagtatapat sa ating Panginoon. Now, dito po, hanga ka kay Joshua. No? Okay, magandang bagay. Ibig ko pakita niyo, talagang makahanga ka sa kanyang boldness. Na hanggang sa kanyang katandaan, hanggang sa mga panahon, alam niya, malapit siya kunin ng Panginoon, hindi siya bago. Yung kanyang faith, hindi nanghina. Bagamat yung tumanda siya, mahina, kadang-kadang yung kanyang faith, hindi nanghina. Okay? At hindi siya nagkulang sa Panginoon. Sa kanyang statement sa verse 15, makikita mo, number 1, this is a public statement. This is a public statement. Okay? Let me remind you, Christian, na po, yung nauna, yung verse 1 and 2, napakaraming tao ang kanyang tinatawag.
Di ba namin? Mga elders, leaders na Israel. Amen? Amen, isa? At iniresent niya yung ginawa ng Diyos sa kanila. Ha? At sa batong uli, sinabi niya sa verse 15, pakalakas niya, uli, 15, kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, choose you this day. Piliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung yung ba mga Diyos-Diyosan, sinamba, pinaglingkuran ng mga magulang ninyo on the other side of the flood, o ang Diyos-Diyosan ng Amorite, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? This is a public statement. Amen na siya? Nung sabihin niya, but as for me, ano ba sabihin nun? Magtatapos na ako. Ano ba sabihin nun? It means, I don't care. Kung ano ang inyong gagawin sa inyong buhay. Pero para sa akin, at sa pamilya ko, sa Panginoon kami. Amen? Totoo naman, di ba? Na talagang mangyayari na kapag nanindigan ka sa Lord, may mga taong tatalingin sa iyo. Pagtatawanan ka, mahalaga yung desisyon. Amen? Amen? I don't care kung ano sabihin sa akin, but as for me, my house, we will serve the Lord. Amen? Ano ba? Hindi lang ito public, kundi personal. This is what? Personal decision. But as for me, saganang akin. Saganang akin. Let me remind you, Christian, choosing the Lord does not happen by accident. Choosing the Lord does not happen by what? Hindi ito accident. Ito yung what? Talagang ipapasya mo. Amen? Hindi pwede yung konti ng dumating. Hindi. Talagang ito'y aking kapasyahan na. Amen? Amen, sir? But as for me and my house, we will serve the Lord. Ay, pasok na yan. Tama yan. Amen? Kaya sabi nila, oh, I don't care. Ano man ang sinasabi nila? Ito'y desisyon ko para sa Lord. Alang-alang sa aking pamilya. Amen? Amen? This is a personal decision. Okay? Again, it won't happen by accident. Amen? At binigyan ko minsan, hindi rin ito minamana mo sa magulang mo. Ipalamin, ano man ang gustuhin ko, ba't na mo retirement ka, mahalagang magpapasya ka rin sa sarili mo, anak. Sa Romans 4:12, every one of us shall give account of himself. Amen? Nagpasya ako, anak, hindi ko yan ang kapasyahan mo. Ano? Amen, listen? Amen? Sabi ni isang pastor, okay, anak, nung nasa bahay, pakita, tinuro ko sa'yo, ito, ang tama. Ngayon, anak, nasa malayo. Ngayon, anak, nandiyan ka sa malayo. Hindi kita nakikita. Ngayon na, patunayan mo na tuto ka talaga sa akin. Di ba namin siya? Yes, this is a personal decision. Okay? Hindi ito may papamana, pero pwedeng ihabilin sa'yo. Amen, sir? Amen? Amen? Hindi pwedeng ihabilin sa'yo. Ang masabi ng anak, ngayon, ipangako mo sa akin. Amen? Mapangako ba? Na magtatapat ka sa Panginoon? Lumating man ang panahon na mauna kami sa iyo. Manatili ka sa Panginoon. Okay? Kaya bawat Kristiyano, bawat magulang, ay mahalaga po na magkaroon talaga sila ng kaparehong desisyon ginawa ni Joshua para sa pamilya
ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen? At ito po'y talagang ating ipakikipaglaban sa panahon ito ngayon na maraming tao, maraming Kristiyano, hindi na gaanong mahalaga ang family, hindi na gaanong mahalaga ang church sa kanila. Pero sa atin bilang tunay na Kristiyano, mahalaga ang pamilya, mahalaga din ang church. Amen? Mahalaga ito. Okay? Magkaroon tayo ng vision. As for me and my house, we will serve the Lord. Sasambahin namin siya, paparangalan namin siya, igagalang namin siya, susundin namin siya. Yan siya. Ganun din sa mga young people natin. Tayo ka magkakapamilya kayo. Kaya ngayon pa lamang magsanay na kayo. Amen? Magsanay na kayo. Magkaroon kayo ng commitment na parang kay Joshua. Okay? Yung bang, nakikinig mo ba kayo sa akin? Kaya yung people, mahal kayo, mahal single pa kayo, pero mahalaga ito. Na ngayon pa lang, Lord, gusto ko pong marinig mo sa aking bibig na hindi ako narito lamang sapagkat narito ang magulang ko. Narito ako dahil sa iyo. Amen? Lord, ako'y naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo. Narito, hindi sapagkat narito ang mami ko natin ko, sumasamba ako, naglilingkod ako sapagkat ito'y dahil sa iyo. At kung ako'y iyong pagtitiwalaan ng pamilya para sa akin, gagawin ko at magpapasya ako katulad ng naging kapasyahan ni Joshua. Yung isa, as for me and my house, you will serve the Lord. Sa tulong mo tayo ko, magtatayo ako ng, ano yung number one? A grace-based family. Mga magulang, ang iyong bang tahanan, ang ating bang tahanan ay matatawag na grace-based family. Kung nakakaalam. Check. Lahat ba ng miyembro ng pamilya ligtas? Nakarecord kaya ang pangalan sa Book of Life? Sila ba'y tapat na sumasamba? Sila ba'y thankful sa Diyos? Sa ginawa ng Diyos sa inyong pamilya? Amen? Amen? Anong pangalawa? Tingnan mo. Meron ba silang takot sa Panginoon? Tayo dito ka sa akin? Tingnan natin. Meron ba silang takot sa Panginoon? Bakit natin ito naging inuulit? Okay. Ibig ko, ano man ang maganap, mananatili sila sa Panginoon. Mananatili sila dito. Hindi sila maagong ng mga kung ano-ano lang dyan. Okay? Okay, sila may tapat na sumusunod sa Panginoon. But of course, hindi sa lahat. Siyempre, tayong mga magulang ang magsilbing mabuting halimbawa sa kanila. Yan na kung sakali ng ating mga anak ay maghahanap